Sa isang maliit na bayan sa Visayas, may isang mayamang hasyendero na ang pangalan ay Don Ernesto. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi pati na rin sa pagiging maramot at sakim. Maging ang kanin ng mga katulong niya ay binibilang niya ng maigi. Kasama sa kanyang bahay ay ang matandang katiwala na si Mang Isko, isang mabait at mahabagin na lalaki. Isang araw, may isang padre na nalang Padre Simon ang dumaan sa likod ng bahay upang humingi ng kaunting pagkain. Alam ni Mang Isko na ayaw ng amo niya sa mga namamalimos, kaya't sinabi niya, "Padre, mula ngayon dito po kayo dumaan sa likod. Mag-iwan po ako ng kaunting pagkain para sa inyo." Simula noon, palihim na nagbibigay si Mang Isko ng pagkain sa pari, simpleng kanin, saging, at minsan ay tinapa. Ngunit hindi nagtagal, nadiskubre ito ni Don Ernesto. Isang araw, nadaanan niya ang likurang bahagi ng bahay at nakita niya si Mang Isko na nagbibigay ng pagkain kay Padre Simon. Nagngingit-ngit siya sa galit. "Kaninong permiso mo dinala ang pagkain ko sa ibang tao?" Walang pakundangan, pinalayas niya si Mang Isko at hindi man lang binayaran. Ngunit hindi ron natapos ang kanyang galit. Aba, kung gusto niyang humingi ng pagkain, bibigyan ko siya ng isang hapunang hinding-hindi niya malilimutan. Si Don Ernesto ay nagluto ng isang buong lechon, paboritong putahe ng maraming Pilipino, at nilagyan niya ito ng lason. Inilagay din niya ang isang sako ng bigas. Dinala niya ito sa simbahan kung saan naroroon si Padre Simon at kunwari nag-alay ng taos-puso. Tinanggap ng pari ang handog, taos-pusong nagpasalamat, ngunit imbes kainin ay ipinamahagi ito sa mga duka sa baryo. Kumalat ang balita. Dumagsa ang mga tao kabilang na si Luisito, nag-iisang anak ni Don Ernesto. Sanay si Luisito na magpanggap na pulubi upang makakuha ng dagdag. Sa araw na iyon, palihim siyang pumasok sa kusina ng simbahan. Doon niya nakita ang lechon na umaalingasaw ang bango. Wala siyang alinlangan, isinilid ito sa kanyang sirasirang damit at bumalik sa pila. Pagka-uwi, tuwang-tuwa si Luisito. Kinain niya ang kalahati ng lechon at itinira ang isa para sa kanyang ama. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, napahiga siya sa sahig nilalagnat na mumutla at sumisigaw sa sakit ng tiyan. Nataranta ang kanyang ina, nagpatawag ng albularyo at nagpasabi kay Don Ernesto. Nang marinig ni Don Ernesto na ang anak niya ay kumain ng lechon mula sa simbahan, nanlumo siya. Hindi pwede. Isang katulong ang nagsabi, "Don, wala pong lechon sa simbahan." Ang mga pari po ay hindi kumakain ng karne. Parang tinamaan ng kidlat si Don Ernesto. Napaluhod siya sa tabi ng anak, umiiyak, paulit-ulit na sinasabi, Ako ang may kasalanan. Ako ang pumatay sa anak ko." Nagpasalamat siya nang malaman mula sa albularyo na hindi pa malala ang lason at pwede pang malunasan. Magdamag siyang nagbantay. At nang imulat ni Luisito ang mga mata, niyakap niya ito ng buong luha. Simula noon, nagbago si Don Ernesto. Araw-araw siyang dumadalaw sa simbahan, humihingi ng tawad kay Padre Simon. Nagbigay siya ng pagkain at tulong sa mga dukha. Ginawa niyang layunin sa buhay ang tumulong, hindi na upang bumawi, kundi dahil natutunan na niya ang tunay na halaga ng pagkakaroon. Mula sa pagiging Don Kuripot, tinawag na siya na ngayon ng buong bayan na Don Ernesto na mapagbigay.